pinalaya sa sariling tahanan sa mismong gabi bago ang kanyang kasal. Habang nakalugmok si Celestria, sa putikan at walang awang hinahagupit ng ulan, nagpapakasarap ang kanyang nobyo at ang malanding kalaguyo nito sa kanyang sariling silid. Walang kwentang babae, ang malupit na sumbat ng lalaking minahal niya ng lubos. Ngunit hindi siya mananatiling biktima. Babangon siya mula sa abo upang bawiin ang lahat. Handa na ba silang harapin ang galit ng isang reynang ninakawan ng korona? Masyado siyang matigas, Mireya. Parang tuod na walang pakiramdam. Ikaw lang ang nagpaparamdam sa akin na isa akong tunay na lalaki at hindi isang tau-tauhan lang. Ang mga salitang yon ay tumimo sa diwa ni Celestria na parang isang matalim na balaraw na ibinaon ng walang pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakawang na pintuan ng kanyang sariling silid-tulugan. Sa kanyang mga panginginig na kamay, yakap-yakap niya ng mahigpit ang isang mamahaling barong Tagalog. 3 buwan niyang pinagpuyatan ang pagbuburda ng mga gintong sinulid sa telang pinya nito. Bawat tahi ay may kalakip na pagmamahal at pangarap para sa kanilang kasal bukas. Ngunit ngayon, ang mga pangarap na yon ay dinudurog sa harap ng kanyang sariling mga mata. Walang lumabas na sigaw mula sa kanyang mga labi. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi kayang isalin sa ingay. Nakadama siya ng matinding pait na tila lason na gumagapang sa kanyang lalamunan. Namatay ang pakiramdam ng kanyang mga braso hanggang sa tuluyang bumagsak ang pinaghirapang barong sa malamig na sahig. Sumikip ang kanyang dibdib na wari bang may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Ang mga pamilyar na haligi ng malaking bahay na bato ay biglang nagmukhang mga rehas na kumukulong sa kanya sa isang nakakapasong bangungot. Sa kabila ng panlalamig ng buong katawan, itinulak niya ang mabigat na pintuang gawa sa nara. Bumungad sa kanya ang isang tagpong susugat sa kanyang pagkatao habang buhay. Si Rafaelo, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng pamana ng kanyang ama, ay walang hiyang nakayakap kay Mireya. Ang kanyang sariling kalihim. Hindi man lang kinabakasan ng takot o hiya si Mireya nang makita siya. Sa halip, tamad itong bumangon, ibinalot ang manipis na kumot sa sarili at may malisyosong ngiti na hinaplos ang umbok sa kanyang tiyan. Buntis ako, Celestria. Ang walang kagatol-gatol na wika ng kalihim, ang mga mata nito ay nanliliit sa pang-iinsulto. Dinadala ko ang tunay na tagapagmana ng lalaking asawa mo sana. Inaasahan ni Celestria na hihingi ng tawad si Rafaelo na marahil ay luluhod ito at sasabihing isang malaking pagkakamali ang lahat. Ngunit isang malamig at mapanuyang tingin lamang ang isinukli ng lalaki. Walang bakas ng pagsisisi. Walang pag-ibig. Kinuha ni Rafaelo ang isang makapal na folder mula sa ibabaw ng mesa at walang awang inihagis iyon sa paanan ni Celestria. Nagkalat ang mga nakakalas na papel sa sahig. Naroon ang mga dokumentong inakala niyang listahan ng mga bisita at bayarin sa kasal. Ngunit nang dapuan ng kanyang paningin ang mga nakasulat, gumuho ang kanyang mundo. Special power of attorney at deed of absolute sale. Pirmado ng kanyang sariling kamay. Huwag ka nang magpanggap na inosente at nasasaktan. Ang walang pusong pagngisi ni Rafaelo habang inaayos ang pagkakabutones ng kanyang polo. Kasalanan mo ito. Kung naging malambing ka lang sana at marunong mag-alaga ng asawa, hindi ako maghahanap ng iba. At huwag mo nang isipin ang kumpanya o ang bahay na ito. Pirmado mo ang lahat ng dokumento dahil sa katangahan mo. Ako na ang legal na may-ari ng Deserna Holdings. Bago pa man makasagot si Celestria sa kawalang hiyaang yon, naramdaman niya ang papalapit na mga presensya mula sa pasilyo. Ang kanyang Tio Gerardino, ang kapatid ng kanyang yumaong ama, at ang tanging pamilyang natitira sa kanya, ay humakbang papasok ng silid. Umusbong ang isang munting pag-asa sa nagdudugong puso ni Celestria. Tumingin siya sa kanyang tiyuhin. Ang mga luha ay nag-uunahang maglandas sa kanyang pisngi. Nagmamakaawa ng proteksyon at hustisya. Ngunit sa halip na ipagtanggol siya, malamig na tinabig ni Gerardino
ang nakalahad niyang kamay. Ang mukha ng matanda ay matigas at walang awa. Huwag kang gumawa ng iskandalo rito, Celestria. Maawa ka sa pangalan ng pamilya natin. Ang mariing utos ni Gerardino. Ang boses ay puno ng pandidiri. Kailangan ng kumpanya ng isang lalaking mamumuno upang umunlad. Hindi isang babaeng pati sariling nobyo ay hindi kayang paligayahin at bigyan ng anak. Tanggapin mo na ang pagkatalo mo. Wala ka ng lugar sa bahay na ito. Lumayas ka na. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa kaluluwa ni Celestria. Ang taong itinuring niyang pangalawang ama ay kasabwat sa pagyurak sa kanyang pagkatao. Hindi na niya namalayan kung paano siya nakalabas ng silid. Ang tanging alam niya ay ang malupit na pagtulak sa kanya ng mga tauhan ni Rafaelo, palabas ng dambuhalang pintuan ng bahay na bato, palabas sa gitna ng walang awang buhos ng ulan. Bumagsak ang kanyang tuhod sa matitigas na batong kalye ng Calle Crisologo. Ang malamig na putik ay kumapit sa kanyang namumutlang balat at sa manipis niyang kasuotan. Tiningnan niya ang kanyang mga panginginig na kamay. Ang kanyang mga daliri ay puno pa ng maliliit na sugat at tuyong dugo mula sa matatalim na tusok ng karayom habang binubuo niya ang barong ng lalaking nagtapon sa kanya. Ngayon, ang mga patak ng kanyang dugo ay nilulusaw ng ulan, kasabay ng tuluyang pagkalusaw ng kanyang mga ilusyon at pangarap. Sa huling sulyap niya pabalik sa bahay na kanyang kinagisnan, bago tuluyang sumara ang malaking pinto, nakita niya ang malikot na paggalaw ni Tio Gerardino. Pasimpleng ibinulsa ng matanda ang isang kinakalawang na antigong susi. Isang susing pamilyar sa mga mata ni Celestria. Ano ang susing iyon at bakit ito kinukuha ng kanyang tiyuhin sa kalagitnaan ng gabi? Wala na siyang lakas upang mag-isip o magtanong. Nanlalabo na ang kanyang paningin dahil sa pinaghalong luha at paghampas ng malamig na hangin. Nangangatog ang kanyang buong katawan sa labis na ginaw at kawalan ng pag-asa. Tuluyan siyang napahiga sa magaspang na kalsada, handa na sanang sumuko sa dilim na bumabalot sa kanyang isipan. Ngunit sa gitna ng matinding paghihirap, isang nakakapasong liwanag mula sa mga ilaw ng isang lumang sasakyan ang mabilis na bumiyak sa kurtina ng ulan, diretsong umaarangkada patungo sa kanyang nakalugmok na katawan. Ang nakakabulag na liwanag mula sa mga ilawan ng sasakyan ay humiwa sa makapal na kurtina ng ulan. Gumuhit ang mga gulong sa basang kalsada, lumilikha ng matinding alitan sa pagitan ng luma at matigas na goma at ng mga batong kalye ng vegan hanggang sa sapilitan itong huminto. Ilang dangkal mula sa nakalugmok na katawan ni Celestria. Mula sa sasakyan ay mabilis na bumaba ang isang ginang. Walang pakialam sa hagupit ng bagyo. Isang pamilyar na init ang biglang yumakap sa nanlalamig at nanginginig na katawan ng dalaga. Nang imulat ni Celestria ang kanyang mabibigat na talukap, bumungad sa kanya ang luhaang mukha ni Aling Sabel, ang dati nilang mayordoma, na walang awang pinaalis ni Rafaelo. Ilang buwan na ang nakararaan. Mahigpit siyang kinabig ng matanda sa dibdib nito. Nag-aalay ng kanlungan na pinagkait ng sarili niyang kadugo. Dahan-dahang nagbalik ang kamalayan ni Celestria sa isang paligid na lubhang malayo sa nakasanayan niyang karangyaan. Wala na ang malambot na kama, ang amoy ng mamahaling pabango mula sa Pransya, at ang kislap ng mga aranya. Sa halip, bumalot sa kanyang pandama ang amoy ng piniritong isda at ang mabigat na halumigmig ng isang masikip na tahanan. Ang ulan sa labas ay patuloy na bumabagsak sa kinakalawang na bubong na yero. Nag-iiwan ng mabigat at paulit-ulit na himig na sumasalamin sa lungkot ng kanyang kaluluwa. Nakahiga siya sa isang manipis na papag at sa kanyang tabi ay tahimik na nakaupo si Aling Sabel. Gamit ang isang luma ngunit malinis na bimpo, matiyagang pinupunasan ng ginang ang mga kamay ni Celestria. May labis na pag-iingat nitong inalis ang mga natuyong putik sa pagitan ng nanginginig at maputlang mga daliri ng dalaga na para bang isa siyang mamahaling porselana na natatakot itong mabasag. Ang simpleng gawaing iyon ng pag-aaruga
ay nagpabikig sa lalamunan ni Celestria, pilit pumipigil sa mga luhang nagbabadyang bumagsak muli. Mula sa pintuang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, pumasok ang isang matangkad na lalaki. May bitbit itong mangkok ng umuusok na arroz caldo. Ang mainit na singaw mula sa pagkain ay tila nagbigay ng panandaliang ginhawa sa nanlalamig na silid. Nang mag-angat ng tingin si Celestria, nakilala niya ang lalaki, si Attorney Leandro Magsalin. Ang kanyang mga mata ay may taglay na malalim na awa at tahimik na pag-unawa. Isang sulyap na pilit nagkukubli ng matinding galit para sa sinapit ng dating nag-iisang tagapagmana ng Deserna. Inilapag ng abogado ang mangkok sa maliit na mesa sa tabi ng higaan. Kainin mo muna ito, Miss Celestria. You need to regain your strength. Ang malumanay, ngunit buong boses na wika ni Leandro. Huwag mo munang isipin kung paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Ang mahalaga ay ligtas ka ngayon. Walang lakas si Celestria upang magtanong kung bakit naroon ang lalaking minsan ding sinira ng kanyang nobyo. Nais niyang magsalita, ngunit tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Nang iabot ni Leandro ang kutsara sa kanya, sandaling nahagip ng paningin ni Celestria ang likod ng kaliwang kamay ng abogado. Nakaukit doon ang isang malaki at tila lumang peklat ng sunog na hugis gasuklay na buwan na isang marka na nag-iwan ng katanungan sa kanyang isipan, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay tahimik nang umatras ang lalaki. Kumuha si Leandro ng isang manipis na kumot mula sa aparador. Inialay ang tanging higaan para sa kanya at lumabas patungo sa makipot na balkonahe upang magbantay sa buong magdamag. Sumapit ang umaga nang hindi namamalayan ni Celestria na nakatulog siya sa labis na pagod at iyak. Ang bagyo sa labas ay humupa na, ngunit ang dilubyo sa kanyang buhay ay tila nagsisimula pa lamang. Naalimpungatan siya mula sa liwanag ng isang lumang telebisyon sa maliit na sala. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip mula sa manipis na kortina. Nakatayo sina Leandro at Aling Sabel sa harap ng telebisyon, kapwa madilim ang mukha. Sa screen, napapanood ng buong bansa ang isang live press conference. Naroon si Rafaelo, maayos na nakasuot ng mamahaling suit, at sa tabi nito ay si Mireya na nagkukunwaring umiiyak. Ang boses ng lalaking minsang pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pagpapanggap at kasinungalingan. Labis ang aming pighati sa nangyari. Ang mapagkunwaring pahayag ni Rafaelo, sa harap ng mga kamera, ang muka ay ginawang kaawa-awa. Kinansela namin ang kasal dahil tuluyan nang nawala sa sarili si Celestria. Tumakas siya kagabi dala ang malaking halaga mula sa pondo ng kumpanya. Nang marinig ang mga salitang iyon, parang piniga ang puso ni Celestria. Bumilis ang kanyang paghinga habang unti-unting nanlalamig ang kanyang buong katawan. Paanong ang taong nagnakaw ng lahat sa kanya ay siya pa ngayong may lakas ng loob na durugin ang natitira niyang dignidad sa harap ng buong mundo? Tila inubos ng ere ang bawat sulok ng masikip na silid habang pinapanood ni Celestria ang pag-iyak ni Mireya sa telebisyon. Ang bawat salitang binibitawan ni Rafaelo ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib, unti-unting pumipigil sa pagdaloy ng hangin sa kanyang baga. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang dating pamilyar na mundo ay nagiging malabo at nakakapanliit, at ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na pawis na tumatagaktak sa kanyang noo at ang panginginig ng kanyang mga tuhod na tila bibigay anumang sandali. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang basagin ang screen upang patahimikin ang mga kasinungalingan, ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang lalamunan, kundi isang paos na ungol ng paghihirap. Isang pares ng mainit at matitigas na kamay ang humawak sa kanyang magkabilang balikat. Pilit siyang ibinabalik sa kasalukuyan. Ang boses ni Leandro ay matatag, humahawi sa ingay ng pagkabalisa sa kanyang isipan. Look at me, Celestria. Hinga. Dito ka lang. Huwag kang magpadala sa kanila. Ang utos ni Leandro, ang kanyang mga mata
ay nakapako sa mga mata ng dalaga, tila isang angkla sa gitna ng unos. That's exactly what they want. Gusto nilang maging weak ka. Gusto nilang paniwalaan mo na wala ka ng laban. Unti-unting bumalik ang ritmo ng paghinga ni Celestria. Bagaman nanatili ang panginginig ng kanyang mga laman, napaupo siya sa gilid ng papag, yakap ang sarili. Tumingala siya kay Leandro at sa unang pagkakataon ay napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ng abogado. Wala na ang propesyonal na maskara. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking may bitbit ding sariling krus. Bakit mo ako tinutulungan, attorney? Wala akong pambayad sa iyo. Wala na akong maibibigay. Ang mahinang tanong ni Celestria, ang kanyang tinig ay basag at puno ng pagdududa. Huminga ng malalim si Leandro at naupo sa isang lumang bangkito sa tapat niya. Ipinakita niya ang kanyang mga palad, ang mga kamay, na sanay sa hirap, ngunit may talino ng isang abogado. I was a junior associate sa firm nila noon, Celestria. I found discrepancies sa mga libro ng kumpanya, mga anomalyang si Rafaelo mismo ang may pakana. Ang pagtatapat ni Leandro, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng kinuyom na galit. Instead of fixing it, he framed me. Tinanggalan nila ako ng lisensya, pinalabas na ako ang nagnakaw. Sinira niya ang pangalan ko, just like what he is doing to you now. Kaya hindi ito tungkol sa pera. It's about taking back what is right. Ang revelasyon ay nagdulot ng kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Pareho silang mga biktima ng iisang halimaw, parehong ninakawan ng dangal. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng mas malalim, bumukas ang pinto at pumasok si Aling Sabel. Dala ng matanda ang isang bayong ng gulay, ngunit kasabay nitong pumasok ang mabigat na hangin ng kahihiyan. Nakayuko si Aling Sabel, tila iniiwasan ang tingin ni Celestria. Nay Sabel? Ang tawag ni Celestria. Dahan-dahang nagangat ng tingin ng matanda. At sa kanyang mga mata ay mababakas ang sakit ng mga salitang narinig niya sa labas. Patawarin mo ako, anak. Sa palengke, pinag-uusapan ka nila. Sabi nila, nabaliw ka daw. Sabi nila, kaya ka pinalayas ni Don Gerardino ay dahil masama ang ugali mo at nagtangkang manakit. Ang hiya ay gumapang sa balat ni Celestria. Ang mga taong dati ay yumuyuko at bumabati sa kanya ng may respeto ay siya ngayong humuhusga at naniniwala sa mga kasinungalingan. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng dignidad sa harap ng buong bayan ng vegan. Tumayo siya at lumapit sa basag na salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang kanyang sarili, ang magulong buhok, ang namumugtong mga mata, ang anino ng isang babaeng mahina at nagpapaapi. Kinuha niya ang gunting na ginagamit ni Aling Sabel sa pananahi. Sa gulat ni Leandro at Sabel, hinawakan ni Celestria ang mahaba at kulot niyang buhok, ang buhok na gustong-gusto ni Rafaelo na laging maayos at mabango. Celestria, wag! Ang pigil ni Aling Sabel akmang lalapit. Ngunit itinaas ni Leandro ang kanyang kamay upang pigilan ang matanda. Hinayaan niya si Celestria. Alam niyang kailangan itong gawin ng dalaga. Sa bawat paglapat ng talim ng gunting, tila pinuputol ni Celestria ang mga kadena ng kanyang nakaraan. Bawat hibla ng buhok na nalalaglag sa sahig ay simbolo ng pagbitaw sa Celestria na sunod-sunuran, sa Celestria na bulag, sa pag-ibig, sa Celestria na mahina. Ang tunog ng paggupit ay tila musika ng paglaya sa loob ng tahimik na silid. Nang matapos siya, ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang, magulo at hindi pantay, ngunit ang babaeng nakatingin sa salamin ay may apoy na sa mga mata. Lumapit si Leandro. Hindi siya nagsalita. Lumuhod siya sa sahig at tahimik na pinulot ang mga nagkalat na buhok. Ginamit niya ang kanyang panyo upang ipunin ang mga ito ng may paggalang, na tila ba ang mga hiblang iyon ay mahahalagang bahagi ng isang sagradong sakripisyo. Nang magtama ang kanilang paningin sa salamin, walang halong awa ang makikita sa mukha ng abogado, kundi paghanga. Bagay sa'yo, ang tipid na wika ni Leandro. Ngunit sapat na yon
Upang bigyan ng kaunting init ang nanlalamig na puso ni Celestria, biglang umilaw ang basag na screen ng cellphone ni Celestria sa ibabaw ng mesa. Isang numero ang rumehistro na hindi niya kilala, ngunit nanggaling ito sa area code ng simbahan malapit sa kanilang mansyon. Hindi niya ito nasagot dahil sa biglaang pagpasok muli ni Aling Sabel mula sa labas na ngayon ay humahangos at namumutla sa takot. Celestria! Si Rafaelo! Ang humihingal na balita ng matanda. Ang luha ay nagsisimulang tumulo. May mga tao sa mansyon. Ang mga trabahador. Binabaklas na nila ang pader ng silid-aklatan. At ang sabi ng mga kapitbahay, ipinagigiba ni Mireya ang altar ng iyong ina upang gawin itong walk-in closet para sa kanyang mga bagong gamit. Napatayo si Celestria. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Ang bahay na yon ay hindi lamang bato at semento. Iyon ang huling alaala ng kanyang mga magulang, ang dambana ng kanilang kasaysayan. At ngayon, binababoy ito ng babaeng umagaw sa kanyang buhay. Ang tunog ng pagguho ng mga pader sa kanyang imahinasyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Tiningnan niya si Leandro at sa pagkakataong ito, hindi natakot ang nakita ng abogado sa mga mata ni Celestria. Nakita niya ang pagsibol ng isang matinding galit na handang tupukin ang sino mang haharang sa kanya. Nagtago si Celestria sa ilalim ng isang lumang talukbong na ipinahiram ni Aling Sabel. Ngunit hindi nito maitatago ang panginginig ng kanyang kalamnan habang tinatahak ang daan pabalik sa kalikrisologo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila hinihila siya ng lupa pabalik. Ngunit ang imahe ng paglapastangan sa kanyang tahanan ay nagtutulak sa kanya upang magpatuloy. Nang marating niya ang tapat ng dambuhalang gate na bakal ng bahay na bato, ang kanyang puso ay parang piniga ng isang malamig na kamay. Sa gitna ng maputik na kalsada, nakita niya ang isang bagay na nagpaluha sa kanya nang walang tunog. Ang malaking olyo na larawan ng kanyang yumaong ina, si Doña Esmeralda, ay nakasandal sa gilid ng basurahan. Ang salamin nito ay basag, at ang mukha ng kanyang ina na puno ng dangal ay nabahira ng dumi ng lansangan. Mula sa loob ng bakuran, narinig niya ang utos ng isang boses na pamilyar at kinamumuhian niya. Nakatayo si Mireya sa balkonahe, hinihimas ang kanyang tiyan, na parabang ito ang kanyang setro at korona. Itinuro nito ang mga antique na muebles na yari sa nara, mga upuang kinalakihan ni Celestria, mga mesang naging saksi sa kasaysayan ng pamilya de Serna. Inutos ni Mireya sa mga trabahador na sunugin ang mga ito upang bigyang daan ang mga bago at modernong kagamitan. Hindi na nakapagpigil si Celestria. Ang galit ay sumiklab sa kanyang dibdib. Tinunaw ang takot at hiya. Tinanggal niya ang talukbong at hinarap ang babaeng umagaw sa kanyang buhay. Itigil niyo yan! Ang sigaw ni Celestria, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Wala kayong karapatang sunugin ang mga alaala ng pamilya ko. Napahinto ang mga trabahador, ngunit si Mireya ay dahan-dahang bumaba ng hagdan. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanguyam ng ngiti. Lumapit ito kay Celestria hanggang sa maramdaman ng dalaga ang mainit at mapanghamong hininga nito. Pamilya mo. Wala ka ng pamilya dito, Celestria. Ang bulong ni Mireya bago ito biglang umamba. Dumapo ang mabigat na palad ni Mireya sa pisngi ni Celestria. Ang hapdi ay kumalat sa kanyang mukha, ngunit mas masakit ang mga sumunod na salita ng kabit. Huwag kang umastang may-ari ka pa rin. Ang duro ni Mireya sa mukha niya. Tingnan mo nga ang sarili mo. Tuyot, walang kwenta. Kahit anong yaman ang ibigay sa'yo, hindi mo naman kayang bigyan ng anak si Rafaelo. Ako ang nagdadala ng kinabukasan ng Deserna, habang ikaw ay isa na lamang nakaraan na dapat ibaon sa limot. Nagsimulang maglabasan ang mga kapitbahay dahil sa ingay. Ang bulungan ng mga tao ay parang mga bubuyog na umuugong sa paligid. Sa gitna ng kahihiyan, lumabas si Tio Gerardino. Inasahan ni Celestria na aawat ito,
na kahit paano ay may natitira pang dugo ng Deserna sa ugat nito. Ngunit ang matanda ay tumingin sa kanya na parang isang estranghero. Celestria, tama na ang pag-iiskandalo. Ang mariing wika ni Gerardino, ipinarinig sa buong barangay ang kanyang sermon. Mahiya ka naman, pinatira ka namin, pinalaki, at ito ang igaganti mo? Utang na loob, umalis ka na. At huwag mo nang guluhin ang buntis na asawa ni Rafaelo. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mireya bago ka tuluyang umalis. Ang mundo ay tila umiikot sa paningin ni Celestria. Ang mga mata ng mga tao ay nakatusok sa kanya, puno ng panghuhusga. Ang konsepto ng hiya ay ginamit na sandata laban sa kanya upang siya ay patahimikin. Akmang luluhod na sana siya sa labis na panghihina ng isang matatag na braso ang pumigil sa kanya. Humiwi ang dagat ng mga usisero at lumitaw si Attorney Leandro Magsalin. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Walang luluhod. Ang baritonong boses ni Leandro ay umalingaw-ngaw. Hinarap niya si Gerardino at Mireya nang walang takot. Ayon sa batas, habang nasa korte pa ang usapin ng pagmamay-ari, ang anumang pagsira sa mga ari-arian ay isang krimen. Kung itutuloy niyo ang pagsunog sa mga gamit na ito, babalik ako dito hindi para makipag-usap, kundi para pusasan kayong lahat. Natigilan si Gerardino. Alam ng matanda na nagsasabi ng totoo ang abogado. Hinawakan ni Leandro ang kamay ni Celestria, isang hawak na puno ng proteksyon at kasiguruhan, at hinila siya palayo sa lugar na iyon bago pa tuluyang gumuho ang damdamin ng dalaga. Habang naglalakad sila palayo, isang bagay ang hinagis ni Mireya patungo sa kanila. Ito ay ang lumang peineta o suklay na ginto ng ina ni Celestria. Bumagsak ito sa putikan, muntik nang matapakan ng mga tao. Mabilis na yumuko si Leandro. Sinalo ang huling piraso ng dignidad ng ina ni Celestria bago ito tuluyang masira. Pinunasan niya ito gamit ang dulo ng kanyang polo hanggang sa kuminang muli ang ginto at dahan-dahang inabot kay Celestria. Huwag mong hayaang nakawin nila pati ang alaala ng kung sino ka. Ang bulong ni Leandro habang inilalagay ang peineta sa palad ng dalaga. Sa ilalim ng isang silong habang nagpapatila ng ulan, narinig ni Celestria ang usapan ng dalawang trabahador na dumaan. Nagrereklamo ang mga ito tungkol sa isang pader sa silid-aklatan ng mansyon. Ang tibay ng pader sa likod ng istante, pare. Ilang beses ko nang binubirena, ayaw tumagos. Para bang may dobleng pader sa loob. Nagkatinginan sina Celestria at Leandro. Isang kislap ng pagtataka ang dumaan sa mata ng dalaga. Inaalala ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa mga sikreto ng lumang bahay. Ngunit bago pa man sila makapagplano, tumunog ang telepono ni Leandro. May pumasok na mensahe mula sa isang dating kasamahan sa opisina ni Rafaelo. Binuksan ni Leandro ang kalakip na larawan ng isang dokumento. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, nakita ni Celestria ang pagbabago sa mukha ng abogado. Mula sa pagiging kalmado, ang mga mata ni Leandro ay nanlaki sa gulat at galit. Ang kanyang panga ay umigting sa pagpipigil. Tumingin siya kay Celestria. Ang kanyang mukha ay maputla na, para bang nakakita ng multo. Celestria! Ang garalgal na wika ni Leandro, hawak ng mahigpit ang telepono. Hindi lang pera ang ninakaw nila sa'yo. Ang dokumentong ito, ito ang magbabago ng lahat ng alam mo tungkol sa pagkamatay ng iyong ama. Bumalot ang mabigat na kadiliman sa buong barong-barong ni Aling Sabel nang biglang mawalan ng kuryente sa buong compound. Ang tanging naging tanglaw nina Celestria at Leandro ay ang aandap-andap na liwanag ng isang lumang gasera na nakapatong sa gitna ng marupok na mesa. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig ay nakipagsabayan sa mahina, ngunit walang humpay na pagpatak ng ulan sa yero. Tila isang malungkot na oyaye para sa dalawang kaluluwang gising na gising pa rin sa gitna ng gabi. Magkatabing nakaupo ang dalawa. Ang kanilang mga balikat ay halos magdikit
Habang binabagtas ang bawat pahina ng mga dokumentong nakuha ni Leandro, ang init ng katawan ng abogado ay tumatawid sa manipis na hangin sa pagitan nila. Isang bagay na pilit winawalang bahala ni Celestria, ngunit hindi maikaila ng kanyang puso. Look at this, Celestria. Ang bulong ni Leandro, ang kanyang daliri ay itinuturo. Ang isang hilera ng mga numero na nakasulat sa pulang tinta. Ang Stanislao Charity Fund, ang pondong inilaan ng ama mo para sa pagpapagamot ng mga trabahador. Simot na. Rafaelo has been funneling the money out since last year. Nanlaki ang mga mata ni Celestria. Ang pondong yon ay sagrado para sa kanyang ama. Iyon ang pamana ng puso ni Don Stanislao para sa mga taong naglingkod sa kanila. Ang malamang ginagamit ito ni Rafaelo para sa luho nila ni Mireya ay nagdulot ng panibagong sugat sa kanyang dibdib. Akmang ililipat niya ang pahina nang sabay ding gumalaw ang kamay ni Leandro. Nagtama ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng magaspang na papel. Mabilis na napaatras si Celestria, tila napaso ng isang kakaibang kuryente na dumaloy mula sa balat ng binata patungo sa kanyang sistema. Mabilis ding binawi ni Leandro ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ni Celestria. Sa liwanag ng gasera, nakita ng dalaga ang pagod sa mukha ng abogado. Ang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito, ang magaspang na tubo ng balbas sa kanyang panga. Gayunpaman, ang tingin nito ay nananatiling malambot at puno ng pag-aalala. Kinuha ni Leandro ang nag-iisang tasa ng kape sa mesa at dahan-dahang inurong ito palapit kay Celestria. Drink this. You look pale. Ang mahinang utos nito. Paano ka? Kanina ka pagising. Ang tanggi ni Celestria. Bagaman tuyot na ang kanyang lalamunan. Umiling si Leandro at nagpakawala ng isang tipid ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayos lang ako. Nakainom na ako kanina sa labas habang nagbabantay. Mas kailangan mo yan. Alam ni Celestria na nagsisinungaling siya. Wala nang kape sa garapon ni Aling Sabel. Ibinibigay ni Leandro ang huling patak ng lakas para sa kanya. Sa katahimikan ng gabi, ang simpleng sakripisyong yon ay mas maingay pa kaysa sa anumang pangako ng pag-ibig na binitawan ni Rafaelo noon. Hinawakan ni Celestria ang mainit na tasa. At kasabay ng paghigop niya ng mapait na likido, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang sikmura at ang pagkatunaw ng yelo sa kanyang puso. Ibinalik nila ang atensyon sa mga papel upang basagin ang namumuong tensyon. Biglang napakunot ang noo ni Celestria nang mahagip ng kanyang paningin ang isang kakaibang entry sa pinakahuling pahina. Teka, Leandro, ano to? Ang tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa kaba. Transfer to account. Trust Contingency Alpha. May petsa ito nung nakaraang linggo lang. Sinuri itong mabuti ni Leandro. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa matinding pagtataka. Alpha? Wala sa records ng Discerna ang account na yan. It's a hidden offshore account. Kung sino man ang may hawak nito, siya ang totoong kumokontrol sa pera ng kumpanya. Bago pa sila makapag-isip ng teorya, ang katahimikan ay binasag ng matinis na pag-vibrate ng basag na telepono ni Celestria sa ibabaw ng mesa. Ang pangalang lumabas sa screen ay nagpatigil sa kanilang paghinga. Attorney Salcedo, ang matandang abogado ng kanyang ama, na bigla na lang naglaho matapos ang libing ni Don Stanislao. Sinagot ni Celestria ang tawag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Celestria, makinig kang mabuti. Ang boses sa kabilang linya ay humahangos, puno ng takot at pagmamadali. Ang ingay ng hangin sa background ay nagpapahiwatig na nasa labas ang matanda. Ang Contingency Alpha, hindi iyon pera. Iyon ay isang susi. At nasa akin ang kalahati ng mapa kung nasaan ito. Kailangan nating magkita. Ngayon din? Attorney, nasaan po kayo? Anong ibig niyong sabihin?
Ang natatarantang tanong ni Celestria. Sa likod ng lumang kampanaryo ng simbahan ng San Pablo. Bilisan mo. Alam na nila, nagising ako. Paparating na sila. Naputol ang linya bago pa makapagtanong muli si Celestria. Nagkatinginan sila ni Leandro at sa isang iglap, pareho silang tumayo. Tinakbo ang kadiliman ng gabi. Walang salita. Hinawakan ni Leandro ang kamay ni Celestria habang binabagtas nila ang maputik na daan. Palabas ng eskinita, ang takot ay naglalaro sa kanilang mga isipan. Nang marating nila ang likod ng sinaunang simbahan, ang paligid ay nababalot ng hamog at katahimikan. Ang malaking kampanaryo ay nakatayo sa dilim tulad ng isang higanteng lapida. Attorney Salcedo? Ang tawag ni Celestria. Ngunit ang boses niya ay tinangay lang ng hangin. Walang sumagot. Walang tao. Sinuyod ni Leandro ang paligid gamit ang flashlight ng kanyang telepono. Ang liwanag ay tumama sa isang bagay na nakalubog sa isang malalim na putikan malapit sa pader. Nilapitan nila ito. Nanlaki ang mga mata ni Celestria at napatakip siya ng bibig upang pigilan ng isang tili. Iyon ay ang paboritong sombrero ni Attorney Salcedo. Basang-basa at may bahid ng putik na tila natapakan ng maraha. Sa tabi nito, may mga bakas ng sapatos ng lalaki, malalaki at malalim, na nagmamadaling tumakbo palayo patungo sa madilim na kakahuyan sa likod ng simbahan. Ang abogado ay wala na, at ang panganib na kinatatakutan nito ay nauna na sa kanila. Ang hamog sa paligid ng lumang simbahan ng San Pablo ay tila usok na bumabalot sa isang bangungot. Matapos matagpuan ang tinapakang sombrero ni Attorney Salcedo, sinuyod ni na Celestria at Leandro ang madilim na paligid. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagpapatindig sa kanilang mga balahibo. Isang babala na hindi sila nag-iisa. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang mahina at nanginginig na paghinga ang narinig ni Leandro mula sa loob ng isang lumang kumpisalan sa gilid ng hardin. Dahan-dahang binuksan ni Leandro ang pinto ng kumpisalan. Ang pag-inggit ng kalawanging bisagra ay gumuhit sa katahimikan ng gabi. Sa loob, nakaupo sa sahig at nanginginig sa takot ang matandang abogado. Ang mukha nito ay putla at ang mga mata ay pununok ng hilakbot. Nang makita niya si Celestria, mabilis niyang iniabot ang isang nilukot na piraso ng papel na may guhit ng kamay. Wala na tayong oras, Hija. Ang bulong ni Attorney Salcedo. Ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Nasa kanila na ang lahat ng access sa bangko, pero hindi nila alam ang tungkol sa vault sa loob ng bahay na bato. Ang impenetrable wall sa library. Doon itinago ng ama mo ang totoong alas. Bago pa man makapagtanong si Celestria, itinulak sila ng matanda palayo. Umalis na kayo, bago pa nila ako balikan. Protektahan mo ang pamana ng iyong ama. Dala ang misteryosong mapa at ang bigat ng babala. Tumakas sila pabalik sa dilim. Sa pagbagtas nila sa daan, bumalik sa alaala ni Celestria ang isang tagpo noong siya ay bata pa. Naalala niya ang kanyang ama na kumakatok sa pader sa likod ng malaking estante ng mga libro sa silid aklatan. Ito ang puso ng bahay Celestria, ang wika ng ama sa kanyang alaala. Ang pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong barena. Ngayon ang gabi ng kaarawan ni Mireya. Ang bahay na bato ay tiyak na puno ng mga bisita, alak at ingay. Ang perpektong pagkakataon para sa isang mapanganib na plano. Nang marating nila ang mansyon, ang dating tahimik at sagradong tahanan ng mga Deserna ay ngayoy nalulunod sa nakasusulasok na liwanag ng mga strobe lights at dumadagundong na musika. Mula sa labas, ramdam ni Celestria ang pagyanig ng lupa sa lakas ng bass ng sound system. Tila ba ang puso ng bahay ay tumitibok sa sakit dahil sa pambababoy na ginagawa rito. Ako ang bahala sa kuryente. Ang bulong ni Leandro, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Celestria ng ilang sandali bago bitawan. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng tapang sa dalaga. Papasukin mo ang library habang madilim.
I'll give you 5 minutes. Ginamit ni Celestria ang pinto sa likod na daanan ng mga katulong, isang pasilyo na hindi alam ni Mireya. Pagpasok niya, ang amoy ng mamahaling alak at sigarilyo ay sumampal sa kanyang ilong, humalo sa pamilyar na amoy ng Nara na kinalakihan niya. Nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa mansyon, napalitan ng hiyawan at tawanan ng tugtugin. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ginamit niya ang kaguluhan upang tumakbo patungo sa silid-aklatan. Sa loob, ang katahimikan ay nakabibingi. Kabaligtaran ng ingay sa labas. Gamit ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, hinanap niya ang brick na tinukoy sa mapa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang kinakapa ang dingding. Isang malambot na lagutok ang naramdaman niya ng diinan ng isang bato at dahan-dahang bumukas ang isang maliit na pinto sa pader. Naroon ang isang makalumang vault. Ang bakal nito ay malamig sa kanyang hipo. Ngunit nang akmang bubuksan na niya ito, napahinto siya. Isang susian ang nakaharang. Isang susian na nangangailangan ng antigong susi na may hugis krus. Ang dugo ni Celestria ay tila naging yelo. Ang alaala ng gabing pinalayas siya ay bumalik ng malinaw sa kanyang isipan. Ang pasimpleng pagbulsa ni Tio Gerardino ng isang bagay habang tinataboy siya palabas. Ang susi. Nasa tiyuhin niya ang susi. Bago pa siya makapag-isip ng ibang paraan, biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan at muling nagkaroon ng kuryente. Ang silid ay napuno ng liwanag. Wala siyang choice, kundi ang sumiksik sa ilalim ng malaking mesa ng kanyang ama. Pinigil niya ang kanyang paghinga, ang kanyang puso ay kumalabog ng napakalakas sa kanyang dibdib na halos marinig na niya ito. Pumasok ang isang pares ng makikintab na sapatos na balat. Si Rafaelo. Amoy na amoy ni Celestria ang alak mula sa lalaki. Huminto ito sa tapat ng mesa. May kausap sa telepono. "Oo, Gerardino. Enjoying the party? Don't worry about the girl, wala na siyang babalikan." Ang mayabang na wika ni Rafaelo habang ipinapatong ang baso ng whiskey sa ibabaw ng mesa, eksakto sa tapat kung saan nakatago si Celestria sa ilalim. "Siguraduhin mo lang na naitago mo ng maigi yung assurance natin. Ayaw kong may makakita noong susi." Napapikit si Celestria. Ang kumpirmasyon ay nasa harapan na niya. Ngunit mas tumindi ang kanyang kaba nang yumuko si Rafaelo upang pulutin ang isang ballpen na nahulog sa sahig. Unti-unting lumalapit ang mukha nito sa ilalim ng mesa. Nakikita na ni Celestria ang dulo ng ilong ng kanyang dating nobyo. 1 pulgada na lang at magkakatinginan na sila. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagbasag ng porselana ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bintana. Napahinto si Rafaelo at mabilis na tumayo. "Sino yan?" Sigaw nito at agad na tumakbo palabas ng silid upang tingnan ang pinanggalingan ng ingay. Napabugan ng hangin si Celestria. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina sa relief. Alam niyang si Leandro iyon. Iniligtas siya nito. Mabilis siyang gumapang palabas, ngunit bago siya tumakas, isang kakaibang amoy ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang silid-aklatan ay amoy pabango ni Tio Gerardino, isang matapang na musk na hindi niya makakalimutan. Bakit amoy Gerardino ang silid gayong si Rafaelo lang ang pumasok? Wala na siyang oras para mag-imbestiga. Tumakbo siya palabas. Sinalubong si Leandro sa dilim ng hardin. "Wala sa atin ang susi, Leandro. Nasa kay Tio Gerardino." Ang humahangos na balita ni Celestria habang tumatakas sila pabalik sa lugar ng mga squatter. Ngunit ang pag-asa na makapagplano sila ay agad na gumuho pagdating nila sa compound. Mula sa malayo, nakita nila ang kaguluhan sa tapat ng barong-barong ni Aling Sabel. Ang mga kapitbahay ay nagkakagulo at ang pinto ng kanilang tinutuluyan ay wasak. Isang maton, ang may hawak ng litrato ni Celestria, itinatanong sa mga takot na kapitbahay kung saan nagtatago ang babae. Narinig ni Celestria ang sinabi ng pinuno ng mga ito sa telepono. "Wala dito, Boss Gerardino, pero nahanap namin ang matandang katulong. Pwede naming gamitin ito para lumabas ang pamangkin mo."
Napahawak si Celestria sa braso ni Leandro. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng binata sa tindi ng takot. Ang kanyang tiyuhin ay hindi lang nagnakaw ng susi. Handa itong manakit ng inosente para lamang makuha ang gusto nito. Ang bilis ng pagtibok ng puso ni Celestria ay tila nakikipagkarera sa kanilang mga paang tumatakbo pabalik sa compound ng mga squatter. Mula pa sa malayo, natatanaw na nila ang kaguluhan. Ang dating tahimik na gabi sa lugar ng mga maralita ay binasag ng marahas na sigawan at ang tunog ng mga kagamitang winawasak. Ang maputlang liwanag ng buwan ay sumilip sa mga ulap, sapat, upang ilantad ang isang tagpong nagpahinto sa paghinga ni Celestria. Sa tapat ng barong-barong ni Aling Sabel, 3 malalaking lalaki ang nanggugulo. Ang mga ito ay nakasuot ng itim na jacket, ang mga mukha ay balot ng puot at kawalan ng awa. Walang habas nilang itinatapon ang mga simpleng kasangkapan ng matanda, ang lumang radyo, ang mga paso ng halaman, ang kaisa-isang bentilador sa maputik na lupa. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakaluhod si Aling Sabel. Yakap ang kanyang sarili habang pilit na pinoprotektahan ng isang maliit na kahon ng mga gamot. Ilalabas niyo ang babaeng yun o susunugin namin ang buong lugar na to. Ang banta ng leader ng mga maton habang dinuduro ang nanginginig na matanda. Hindi nagdalawang isip si Celestria. Ang takot ay napalitan ng isang matinding udyok na protektahan ang tanging taong nagbukas ng pinto para sa kanya noong itinakwil siya ng mundo. Akmang susugod siya, ngunit mas mabilis si Leandro. Nilampasan siya ng abogado at hinarang ang kanyang sarili sa pagitan ng mga maton at ni Aling Sabel. Wala kayong karapatang manakit ng sibilyan. Ang matapang na sigaw ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad kahit na halatang dehado siya sa lakas. Umalis kayo rito bago ko tawagin ang mga pulis. Isang pangungutya lamang ang isinagot ng leader ng mga maton. Sa isang iglap, bumulusok ang isang mabigat na kamao patungo sa mukha ni Leandro. Ang tunog ng pagtama ng buto sa laman ay nagdulot ng kilabot sa buong katawan ni Celestria. Napahandusay si Leandro sa putikan, ngunit sa halip na umatras, mabilis itong bumangon at niyakap si Aling Sabel upang salagin ang mga sumunod na sipa at hampas. Leandro, Nay Sabel, ang tili ni Celestria, ang kanyang lalamunan ay parang pinupunit sa sakit. Tumakbo siya palapit at tinangka niyang hilahin ang isa sa mga lalaki, ngunit itinulak lamang siya nito ng malakas kaya't bumagsak siya sa matigas na lupa. Sa kabila ng panganib, gumapang si Aling Sabel patungo kay Celestria. Ibinuka ng matanda ang kanyang mga braso at ginawang panangga ang sariling katawan sa ibabaw ng dalaga, tila isang inahing manok na handang mamatay para sa kanyang sisiw. Huwag niyo siyang sasaktan, parang awa niyo na. Ang pagmamakaawa ni Aling Sabel, ang kanyang mga luha, ay humahalo sa putik sa kanyang pisngi. Ang pagmamakaawa ng matanda ay tila hindi naririnig ng mga demonyong inupahan ni Gerardino. Tinaas ng isa sa kanila ang isang piraso ng kahoy handang ihampas sa likod ng matanda. Napapikit na lamang si Celestria. Hinihintay ang sakit. Ngunit hindi ito dumating. Isang matigas na bagay ang tumama sa likod ng maton. Pagdilat ni Celestria, nakita niya ang isang matandang karpentero na nakatira sa katabing barong-barong. Hawak ang isang pala. Sa likod nito, nagsilabasan ng iba pang mga kapitbahay, mga labandera, mga kargador, mga tindero. Sila ang mga taong dating tahimik lang, ngunit ngayon nag-aalab ang mga mata sa galit dahil sa pangaaping nasaksihan. Tama na, ang sigaw ng karpentero. Hindi porket mahirap kami ay pwede nyo na kaming yurakan. Ang diwa ng bayanihan ay biglang sumiklab sa madilim na eskinita. Hindi sila gumamit ng dahas, ngunit ang kanilang pagkakaisa ay naging pader na hindi kayang tibagin. Pinalibutan nila ang mga maton. Ang bawat isa ay may hawak na anumang bagay na pwedeng ipanlaban, mula sa walis tingting hanggang sa mga kaldero.
Natigilan ang mga maton. Nakita nila sa mga mata ng mga maralita na handa silang lumaban hanggang kamatayan. Sa taranta ng lider ng mga siga, mabilis itong umatras. Sa kanyang pagmamadali at takot na makuyog ng taumbayan, hindi niya namalayan na sumabit ang kanyang bulsa sa isang nakausling pako ng bakod. Isang bagay ang nahulog mula sa kanyang bulsa at lumanding sa putikan, malapit sa kamay ni Celestria. Dahil sa liwanag ng kidlat na gumuhit sa langit, kumislap ang bagay na yon. Nanlaki ang mga mata ni Celestria. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang antigong susi na hugis krus, ang susing kinuha ni Tio Gerardino noong gabing pinalayas siya. Malamang ay ipinagkatiwala ito ng tiyuhin sa kanyang aso upang buksan ang vault matapos nilang linisin ang landas. Mabilis na dinampot ni Celestria ang susi at itinago ito sa kanyang dibdib. Ang tibok ng puso niya ay halos sumabog sa kaba at pag-asa. Nagsitakbuhan palayo ang mga maton nang marinig nila ang sirena ng mga tanod na paparating. Naiwan sa gitna ng ulan ang magkakapitbahay, hingal na hingal, ngunit nakatayo ng taas noo. Agad na dinaluhan ni Celestria si Leandro. Ang abogado ay nakasandal sa pader. Ang muka ay puno ng pasa at ang kanyang puting polo ay dahan-dahang namumula sa dugo mula sa isang sugat sa kanyang tagiliran. Leandro? Ang bulong ni Celestria, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mukha ng binata. Mainit ito. Masyadong mainit. Ayos lang ako, ang mahinang sagot ni Leandro, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit. Naitago ko. Ang mga dokumento nasa ilalim ng papag. Napatingin si Celestria sa mga dokumentong iniligtas ni Leandro. Ang mga papel na magpapatunay sa krimen ni Rafaelo ay may bahid na ngayon ng dugo ng lalaking handang ibuwis ang buhay para sa kanya. Ang init ng lagnat ni Leandro ay tumagos sa kanyang palad, isang nakakatakot na paalala na ang laban na ito ay may kapalit na buhay. Binuhat ng mga kapitbahay si Leandro papasok sa bahay. Habang pinagmamasdan ni Celestria ang walang malay na binata, humigpit ang hawak niya sa susing nasa kanyang palad. Ang bakal ay bumaon sa kanyang balat, ngunit ang sakit na yon ay nagsilbing gatong sa kanyang determinasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay para sa bawat patak ng dugo at luhang inalay ng mga taong nagmamahal sa kanya. Ang tanging liwanag sa loob ng masikip na silid ay nagmumula sa isang aandap-andap na kandila na nakatayo sa ibabaw ng lumang mesa. Sa labas, ang ulan ay huminana at naging ambon na lamang, ngunit ang lamig ng gabi ay nananatiling nanunuot sa mga dingding na gawa sa manipis na plywood. Sa gitna ng katahimikang ito, nakaupo si Celestria sa gilid ng papag habang maingat na nililinis ang sugat sa tagiliran ni Leandro. Bawat dampi ng bulak na may alkohol sa balat ng binata ay ginagawa niya ng may iba yung pag-iingat. Ramdam ni Celestria ang pagpigil ng hininga ni Leandro sa tuwing didikit ang gamot sa sariwang sugat. Ngunit wala itong imik ni hindi dumaing. Ang pawis ay namumuo sa noo ng abogado at ang kanyang balat ay nag-iinit dahil sa lagnat na dulot ng impeksyon. Napatingin si Celestria sa mukha ng lalaking ito. Isang estranghero, ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Ngunit ngayon ay handang saluhin ang mga hambalos na dapat ay para sa kanya. Bakit mo ginawa iyon? Ang basag na tanong ni Celestria habang binabailan ng malinis na tela ang sugat. Hindi mo naman ako kaano-ano. Isa lang akong kliyente na walang pambayad. Iminulat ni Leandro ang kanyang mapupungay na mata. Sa ilalim ng dim na liwanag, ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Celestria. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng dalaga na nakapatong sa kanyang dibdib. Ang init ng kanyang palad ay tila kuryenteng dumaloy sa sistema ni Celestria. Dahil alam ko, ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Celestria, ang mahina at paos na sagot ni Leandro.
Ang kanyang boses ay may halong pait ng nakaraan. My parents were farmers in Hacienda de Serna. Noong bata pa ako, pinalayas kami ng mga tauhan ng kumpanya dahil sa isang lupaing gusto nilang tayuan ng resort. My father died fighting for that land. My mother died of heartbreak. Kaya nung nakita kong ginagawa ni Rafaelo sa'yo ang ginawa nila sa pamilya ko, I promised myself not this time. Hindi ko hahayaang manalo na naman sila. Ang pag-amin na yon ay nagdulot ng kirot sa puso ni Celestria. Ang kanyang pamilya, ang pangalang dinadala niya, ay may bahagi sa sugat ng nakaraan ni Leandro. Ngunit sa halip na magtanim ng galit, pinili ng abogado na protektahan siya. Hindi napigilan ni Celestria ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ipinatong niya ang kanyang noo sa balikat ni Leandro. Hinayaan ang kanyang mga hikbi na kumawala sa dibdib ng binata. Patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Ang bulong ni Celestria. Naramdaman niya ang kamay ni Leandro na humaplos sa kanyang buhok, marahan at puno ng pag-aaruga. Wala kang kasalanan. You are different from them. At huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan sa laban na ito. I will be your shield, Celestria. Until the end. Inangat ni Leandro ang mukha ng dalaga. Walang malisya, walang pagnanasa, kundi isang wagas na pagmamahal at respeto ang nababakas sa kanyang mukha. Dahan-dahanan niyang inilapit ang kanyang labi sa noo ni Celestria at nag-iwan ng isang halik. Isang pangako na mas matibay pa sa anumang kontrata. Sa sandaling iyon, sa loob ng isang barong-barong na amoy gamot at luma, naramdaman ni Celestria ang isang uri ng pagmamahal na hindi niya naranasan kay Rafaelo. Ito ay pagmamahal na nagbibigay lakas, hindi kumukuha. Nakatulog sila nang magkahawak kamay. Ang init ng kanilang mga palad ay nagsilbing sandata laban sa lamig ng gabi. Kinabukasan, nagising ang diwa ni Celestria sa ingay ng mga tao sa labas. Ang sikat ng araw ay tumatagos na sa mga siwang ng dingding. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang isang makintab na sasakyan na nakaparada sa gitna ng maputik na eskinita, tila isang banyagang bagay sa mundo ng mga mahihirap. Bumaba si Mireya, suot ang isang mamahaling puting bestida na pilit niyang itinataas upang hindi madumihan ng putik. Ang mukha nito ay puno ng pandidiri habang tinatakpan ng panyo ang kanyang ilong. Lumabas si Celestria. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit matapang. Wala na ang takot na naroon nung mga nakaraang araw. Anong ginagawa mo dito? Ang tanong ni Celestria. Ngumisi si Mireya at inihagis ang isang makapal na sobre sa paanan ni Celestria. Bumagsak ito sa putikan at sumilip ang mga bungkus ng pera sa loob. Tulong yan, galing kay Rafaelo. Ang mapagmataas na wika ni Mireya, bagaman may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Gamitin mo yan para umalis ng vegan. Magbagong buhay ka sa malayo. Pirmahan mo lang ang dokumentong ito na nagsasabing isinusuko mo na ang lahat ng karapatan mo sa mana. Tiningnan ni Celestria ang pera. Pagkatapos ay tiningnan si Mireya. Nakita niya ang panginginig ng kamay ng kabit habang pasimpleng umiinom ng isang tableta mula sa isang maliit na lalagyan na walang tatak. Bakit kailangang uminom ng gamot ang isang buntis ng palihim? Sa halip na pulutin ang pera, humakbang si Celestria at diniinan ang sobre ng kanyang paanan. Ibinabaon ito sa putik. Hindi nabibili ang dignidad ko, Mireya. Ang matatag na sagot ni Celestria. At pakisabi kay Rafaelo, hindi ko kailangan ng limos. Kukunin ko ang sa akin sa paraang legal. Namutla si Mireya sa takot at galit at wala siyang nagawa, kundi ang tumalikod at bumalik sa sasakyan. Hiyang-hiya sa mga matang nakatingin sa kanya mula sa mga bintana ng mga kapitbahay. Nang makaalis ang sasakyan, naramdaman ni Celestria ang presensya ni Leandro sa kanyang likuran. Bagaman iika-ika pa rin, nakatayo ang binata bilang suporta. Kinuha ni Celestria mula sa kanyang bulsa ang antigong susi na nakuha niya kagabi. Ang bakal ay malamig sa kanyang palad, ngunit ang apoy sa kanyang puso ay naglalagablab.
Humarap siya kay Leandro. Ang determinasyon ay nakaukit sa kanyang mukha. Leandro, ang wika ni Celestria, habang mahigpit na hawak ang susi. Handa na ako. Buksan na natin ang kahon ng mga lihim na iniwan ng aking ama. Oras na para singilin sila sa lahat ng kanilang inutang. Ang susi sa kanyang kamay ay tila bumibigat. Naghihintay na lamang na lapatan ng tamang kandado upang pakawalan ang katotohanang yayanig sa buong vegan. Sa ilalim ng talukbong ng gabing walang buwan, muling bumalik si Celestria sa mansyon ng mga Deserna, hindi bilang isang takas, kundi bilang isang may-ari na handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang hangin ay may dalang lamig na sumisiksik sa mga buto, ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay sapat upang painitin ang kanyang buong pagkatao. Kasama niya si Leandro at si Aling Sabel, na matagumpay na nakiusap kay Kuya Berting, ang matandang gwardya na nanatiling tapat sa alaala ng kanyang ama upang patayin ang mga CCTV camera sa loob ng 30 minuto. Pumasok sila sa silid-aklatan nang walang nililikhang ingay. Ang bawat hakbang ay maingat, tila mga pusang tumatawid sa bubungan. Ang amoy ng lumang papel at barnis ay sumalubong sa kanila. Isang pamilyar na halimuyak na nagpaalala kay Celestria ng mga gabing nagbabasa ang kanyang ama sa mismong mesang iyon. Nilapitan ni Celestria ang pader na may lihim na pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang antigong susi na nakuha niya mula sa kaguluhan sa compound. Ipinasok niya ang susi sa maliit na butas sa pagitan ng mga ladrilyo. Naramdaman niya ang malamig na paglapat ng bakal sa loob ng seradura at ang banayad na pag-ikot ng mekanismo, hudyat na bumigay na ang kandado sa kanyang kagustuhan. Bumukas ang pinto ng vault at sa loob nito ay tumambad ang isang makapal na sobre na may selyo ng pamilya Deserna. Kinuha ito ni Leandro at binuksan sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa bawat linya ng dokumento. Ito na yon, Celestria. Ang bulong ng abogado. Ang boses ay may halong pagkamangha at tagumpay. Ang codicil, isang huling habilin na hindi idinaan sa korte, kundi itinago para sa ganitong pagkakataon. Nakasaad dito ang Trust Contingency Clause. Kapag napatunayang nagtaksil o gumawa ng pandaraya, ang sino mang asawa o kamag-anak na pinagkatiwalaan ng yaman, automatikong mapapawalang bisa ang lahat ng special power of attorney at babalik ang lahat sa iyo. Napaluha si Celestria. Kahit nasa kabilang buhay na, prinotektahan pa rin siya ng kanyang ama. Sa loob ng sobre, may nahulog na isang maliit na kapirasong papel. Sulat kamay ito ni Don Estanislao. Pinulot ito ni Celestria at binasa ang nanginginig na tinta. Mag-ingat ka. Si Gerardino ay isa lamang anino. May mas malaking puwersa sa likod niya na matagal nang naglalaway sa ating lupain. Isang kilabot ang gumapang sa likod ni Celestria. Kung gayon, hindi lang sina Rafaelo at Mireya ang kalaban. May mga higanting nakatago sa dilim. Ngunit sa halip na matakot, mas tumibay ang kanyang loob. We have to move fast. Ang wika ni Leandro habang itinatago ang mga dokumento sa kanyang bag. Bukas ang grand inauguration ni Rafaelo bilang bagong chairman. Naimbitahan ang lahat ng media. That is the perfect stage. Sa mga sumunod na oras, ang munting barong-barong ni Aling Sabel ay naging headquarters ng isang revolusyon. Hindi natulog si Leandro. Ang tunog ng kanyang pagtitipa sa laptop ay nagsilbing ritmo ng kanilang paghahanda. Habang binabalangkas ang mga kaso ng estafa, falsification of documents, at qualified theft. Samantala, kinausap ni Celestria ang mga dating trabahador at manggagawa na tinanggalan ng benepisyo ni Rafaelo. Sa liwanag ng gasera, nakita niya ang pagod at gutom sa kanilang mga mata. Hindi ko maipapangako na magiging madali ito, ang tapat na sabi ni Celestria sa kanila. Pero ipinapangako ko, hindi ako titigil hanggat hindi na ibabalik ang para sa inyo. Ang mga manggagawa na sanay nang yumuko sa kapangyarihan ay tumindig kasama niya. Ang kanilang mga tinig
ay nag-isang boses ng pagsang-ayon, handang sumama sa laban kinabukasan. Nang sumapit ang madaling araw, naghanda si Celestria. Hindi siya nagsuot ng mamahaling gown mula sa Paris o mga alahas na diamante. Binuksan ni Aling Sabel ang isang lumang baul na nailigtas nila. Mula roon, inilabas ng matanda ang isang inabel, isang tradisyonal na kasuotan na hinabi pa ng mga katutubo ng Ilocos na pag-aari ng yumaong ina ni Celestria. Ang tela ay makapal, matibay, at puno ng kasaysayan. Isinuot ito ni Celestria. Ang simpleng puti at asul na tela ay yumakap sa kanyang katawan, nagbibigay ng dignidad na hindi kayang tapatan ng anumang ginto. Naupo siya sa harap ng basag na salamin habang sinusuklay ni Aling Sabel ang kanyang maikling buhok. Kinuha ng matanda ang gintong peneta na iniligtas ni Leandro mula sa putikan. Maingat niya itong ipinusod sa buhok ni Celestria. "Napakaganda mo, anak," ang garalgal na wika ni Aling Sabel habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. "Para kang ang iyong ina noong siya ay nabubuhay pa. Hindi isang prinsesa, kundi isang reyna." Tumingin si Celestria sa salamin. Wala na ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa. Ang nakikita niya ay isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay pa sa bakal. Lumapit si Leandro. Suot ang kanyang lumang barong na bagaman may tastas ay malinis at plansado. Inabot niya kay Celestria ang isang makintab na papel na nakuha niya mula sa isang contact. Ito ang imbitasyon sa inaugurasyon ni Rafaelo. Nakasulat doon ang pangalan ng lalaki sa malalaking gintong letra, puno ng kayabangan at panlilinlang. "Handa ka na ba?" ang tanong ni Leandro. Hinawakan ni Celestria ang imbitasyon at dahan-dahan itong nilukot sa kanyang palad. Ang tunog ng papel na nayuyupi ay tila hudyat ng pagwawakas ng paghahari-harian ni Rafaelo. "Tayo na, Leandro," ang sagot ni Celestria. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. "Oras na para bawiin ang akin." Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang mga sinag nito ay humahawi sa dilim, nagbabadya ng isang bagong umaga na hindi na kailanman malilimutan ng buong Vigan. Ang malawak na bulwagan ng pinakamarangyang hotel sa Vigan ay nalulunod sa kislap ng mga kristal na aranya at amoy ng mamahaling pabango. Ang bawat sulok ay puno ng mga tinitingalang personalidad sa lipunan, mga politiko, at mga negosyanteng nagpapaligsahan sa ganda ng kasuotan at kinang ng alahas. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rafaelo sa likod ng isang podium. Suot ang isang itim na suit na gawa ng isang tanyag na designer. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ensayado, at puno ng pagbabalat kayo habang tinatanggap ang masigabong palakpakan ng mga taong naniwala sa kanyang maskara. Sa isang VIP table sa unahan, nakaupo si Mireya na tila isang reyna. Suot niya ang isang pulang gown na hapit sa katawan upang bigyang diin ang kanyang pagbubuntis. Ngunit ang higit na nakapukaw ng atensyon ay ang kumikinang na kwintas na diamante sa kanyang leeg. Iyon ang kwintas ni Doña Esmeralda, ang ina ni Celestria. Ang sagradong alahas na simbolo ng dangal ng pamilya de Serna ay ngayoy nakasabit sa leeg ng babaeng sumira sa kanilang tahanan. Panayang haplos ni Mireya rito habang nakikipagkwentuhan at tumatawa ng malakas sa mga donyang katabi. Wari bang ipinamumukha sa mundo na siya na ang bagong may-ari ng lahat. Sa kalagitnaan ng talumpati ni Rafaelo tungkol sa integridad at pagmamalasakit sa kapwa, biglang namatay ang musika. Ang mabibigat at dambuhalang pinto sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang mabigat na hangin na pumasok sa loob ng air-conditioned na silid. Ang ingay ng mga nag-uusap na bisita ay unti-unting namatay hanggang sa ang tanging maririnig na lamang ay ang tunog ng bawat paghinga. Sa pintuan, hindi isang baliw o gusgusing babae ang tumambad. Nakatayo doon si Celestria. Suot ang inabel na hinabi ng kanyang ina. Ang tela
ay simple, kulay asul at puti. Ngunit ang pagdadala niya rito ay may taglay na dignidad na humihigad sa sino mang nakagown sa loob. Ang kanyang maikling buhok ay nakaayos ng maingat, pinalamutian ng gintong peineta na iniligtas mula sa putikan. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang kanan ay nakatayo si Attorney Leandro Magsalin, na bagaman may mga pasa pa sa mukha at benda sa ilalim ng barong, ay nakatindig ng tuwid at matapang. Sa kanilang likuran ay ang hanay ng mga dating empleyado, manggagawa at trabahador ng deserna na tinanggalan ng karapatan. Sila ay nakasuot ng kanilang mga uniforme sa trabaho, marurumi at luma, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanais ng katarungan. Naglakad si Celestria papasok. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila ritmo ng isang hukbong nagmamartsa. Ang dagat ng mga bisita ay kusa at tahimik na nahati upang bigyan siya ng daan patungo sa entablado. Natigilan si Rafaelo. Ang kanyang perpektong ngiti ay nauwi sa isang pilit na ekspresyon ng pagkabahala. Mabilis siyang bumawi gamit ang mikropono upang muling manipulahin ang sitwasyon. Celestria, ang boses ni Rafaelo ay puno ng huwad na pag-aalala, tila isang mapagkalingang asawa sa isang naliligaw na tupa. Anong ginagawa mo dito? Please, huwag ka namang gumawa ng eksena sa harap ng mga bisita. Umuwi na tayo, pag-usapan natin ito ng maayos. Alam kong hindi ka okay. Ang mga bulungan ay nagsimulang umugong. Kawawa naman, baliw na talaga. Ang sabi ng isang donya. Tingnan mo ang mga kasama, mga patay gutom. Si Tio Gerardino ay mabilis na lumapit. Ang mukha ay namumula sa galit at hiya. Security! Palabasin niyo ang babaeng ito. Sinisira niya ang gabing ito. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga gwardya, itinaas ni Leandro ang kanyang kamay. Hawak ang isang tablet na konektado sa sound system ng bulwagan, isang access na ibinigay sa kanila ng teknisyang tinulungan noon ng ama ni Celestria. Hindi kami nandito para manggulo. Ang baritonong boses ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nandito kami para iparinig sa inyo ang katotohanan. Pinindot ni Leandro ang screen. Isang pamilyar na boses ang dumagundong mula sa malalaking speakers. Boses iyon ni Rafaelo, malinaw, mayabang at puno ng pangungutya. Bakit ko bibigyan ng bonus ang mga trabahador na yan? Mga tamad at mangmang lang ang mga yan. Ang pondo ng charity, ilipat mo sa offshore account ko. Gagamitin natin yan pambili ng yate para sa honeymoon natin ni Mireya. Si Celestria, hahayaan ko lang siyang maniwala na mahal ko siya hanggang sa mapirmahan niya ang lahat ng papeles. Masyado siyang desperada sa pag-ibig, madaling utuin. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay nakabibingi. Ang mga panga ng mga bisita ay bumagsak. Ang imahe ng mabuting pilantropo na binuo ni Rafaelo ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Namutla si Rafaelo. Ang mikropono ay dumulas sa kanyang nanginginig na kamay at bumagsak sa sahig, lumilikha ng matinis na ugong na nagpatakip ng tainga sa lahat. Tumingin siya kay Mireya na ngayon ay napahawak sa kanyang tiyan. Ang mukha ay binabalot ng hindi maipaliwanag na sakit at takot habang nakatingin sa mga matang mapanghusga ng mga tao sa paligid. Si Celestria ay nakatayo sa paanan ng entablado, nakatingala kay Rafaelo. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang tuhod dahil sa tindi ng emosyon, ang galit, ang sakit, ang relief. Sa sandaling iyon ay niyawandanay na nila. Naramdaman niya ang mainit na palad ni Leandro sa kanyang likuran. Hindi ito pumipigil, kundi sumusuporta. Ang simpleng hawak na yon ay nagbigay sa kanya ng lakas upang manatiling nakatayo ng tuwid. Tapos na ang palabas mo, Rafaelo. Ang mahinang wika ni Celestria. Ngunit sa katahimikan ng silid, rinig ito ng lahat. Sa gitna ng panik,
Kinuha ni Gerardino ang kanyang telepono at sumigaw. Pulis! Hulihin niyo sila! Trespassing! Slander! Ipakulong niyo silang lahat! Bumukas muli ang pinto at pumasok ang isang squad ng mga pulis. May bit-bit silang mga posas at ang kanilang mga muka ay seryoso. Nakita ni Gerardino ang pag-asa. Ngumisi siya nang may tagumpay kay Celestria. Iniisip na ang impluwensya niya ay sapat pa rin upang baliktarin ang mundo. Ayan na, hulihin niyo ang babaeng yan at ang abogadong manloloko. Ang utos ni Gerardino, tinuturo sina Celestria at Leandro. Ang mga pulis ay naglakad ng mabilis, nilampasan sina Celestria at ang mga manggagawa. Dire-diretso sila sa entablado. Bago pa man makagalaw si Rafaelo, naramdaman niya ang malamig na bakal na dumampi sa kanyang mga pulsuhan. Ang tunog ng paglalak ng posas ay umalingaw-ngaw tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang karera. Kasabay nito, 2 pulis ang humawak sa magkabilang braso ni Gerardino. Mr. Rafaelo Villafuerte at Mr. Gerardino de Serna. Ang wika ng hepe ng pulisya, hawak ang dokumentong ibinigay ni Leandro kanina. Arestado kayo sa salang qualified theft, estafa, at falsification of public documents. May karapatan kayong manahimik. Ang mundo ni Rafaelo ay tuluyang gumuho habang nakatingin siya sa mga mata ni Celestria. Mga matang dati ay puno ng pagmamahal. Ngayoy wala ng ibang laman, kundi awa para sa isang lalaking nagtapon ng diamante para sa bato. Ang malamig na bakal ng posas ay lumikha ng isang nakabibinging katotohanan sa loob ng marangyang bulwagan. Ang tunog ng paglapat nito sa mga pulsuhan ni Rafaelo ay tila isang hatol na bumasag sa kanyang pinakaiingatang imahe ng tagumpay. Wala ng palakpakan, wala ng paghanga. Ang tanging nananatili ay ang mabibigat na tingin ng mga taong kanina lamang ay yumuyuko sa kakanya. Ngunit ngayon ay puno ng pandidiri at panghuhusga. Sa tabi ni Celestria, itinaas ni Leandro ang dokumentong nakuha nila mula sa lihim na vault, ang codicil na may lagda ng yumaong Don Estanislao. Ang papel na ito, bagaman luma at naninilaw na, ay nagsilbing pinakamatalim na sandata laban sa kasinungalingan. This is the supplemental will of Don Estanislao de Serna. Ang mariing pahayag ni Leandro, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. It clearly states na ang sinumang asawa o kamag-anak na mapatutunayang nagtaksil sa tiwala ng pamilya ay agad na mawawalan ng karapatan sa anumang ari-arian. Rafaelo, Gerardino, ang inyong kapangyarihan ay nagwakas na sa sandaling ito. Tuluyang nawalan ng kulay ang mukha ni Rafaelo. Sa kanyang desperasyon, tinangka niyang pumiglas mula sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit habang nakatingin kay Leandro. Akmang susugurin niya ang abogado, ngunit mabilis at maagap na hinarang ni Leandro ang kanyang sarili sa harap ni Celestria. Ang banggaan ng kanilang mga katawan ay nagdulot ng tensyon sa hangin, ngunit nanatiling nakatayo nang matatag si Leandro, hindi natitinag, habang si Rafaelo ay muling hinila pabalik ng mga awtoridad. Peke yan! Frame up to! Huwag kayong maniwala sa kanila. Ang sigaw ni Rafaelo, ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Celestria, honey, makinig ka sa akin. Niloloko ka lang ng abogadong yan. Dahan-dahang humakbang palapit si Celestria. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwal. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang pinangarap makasama sa habang buhay. Don't call me honey, ang malamig na wika ni Celestria. At huwag mong dungisan ang pangalan ni Leandro. Siya ang nagligtas sa akin noong itinapon mo ako sa putikan. You are fired, Rafaelo. Umalis ka sa kumpanya ko. Umalis ka sa buhay ko. Sa kabilang banda ng entablado, sinubukan ni Mireya na tumakas habang nakatuon ang atensyon ng lahat sa pag-aresto.
Dahan-dahan siyang umatras patungo sa gilid ng kurtina, pilit na tinatakpan ng kanyang mukha. Ngunit bago pa man siya makalabas, isang pader ng mga tao ang humarang sa kanya. Ang mga dating trabahador ng deserna, mga hardinero, kusinero, at draper na inalipusta niya noon ay nakatayo ngayon ng magkakapit-bisig. Wala silang ginawang dahas. Sapat na ang kanilang presensya upang iparamdam kay Mireya na wala siyang matatatakbuhan. Napilitang huminto si Mireya. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik sa paligid, naghahanap ng kakampi. Ngunit ang mga donyang kanina ay kausap niya ay mabilis na tumalikod, ayaw madamay sa iskandalo. Ang hiya ay unti-unting gumapang sa kanyang sistema, mas masakit pa sa anumang pisikal na sampal. Lumapit si Celestria kay Mireya. Ang bawat hakbang ng dalaga ay mabigat at puno ng awtoridad. Napansin ni Celestria ang panginginig ng mga kamay ng kanyang dating kalihim at ang takot sa mga mata nito. Ngunit ang atensyon ni Celestria ay wala sa mukha ni Mireya, kundi sa kumikinang na kwintas na nakasabit sa leeg nito. Ang kwintas na yan, ang bulong ni Celestria, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Iyan ang suot ng mama ko noong huling kaarawan niya. Iyan ang simbolo ng dangal ng pamilyang ito. Hindi iyan bagay sa leeg ng isang ahas. Napahawak si Mireya sa kwintas. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy at humalo sa makapal niyang makeup. Celestria, maawa ka. Buntis ako. Si Rafaelo ang may pakana ng lahat. Napilitan lang ako. Walang imik na inilahad ni Celestria ang kanyang palad. Sa harap ng daan-daang bisita at mga kamera ng media, walang nagawa si Mireya kundi ang dahan-dahang tanggalin ang kwintas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang kinakalas ang lock nito. Nang iabot niya ito kay Celestria, tila ba isinusuko na rin niya ang huling piraso ng kanyang ninakaw na karangyaan. Tinanggap ni Celestria ang kwintas. Kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa bulsa ng kanyang suot na inabel at maingat na pinunasan ang bawat diamante. Tila tinatanggal ang anumang bahid ng dumi at kasalanan na iniwan ni Mireya dito. Pagkatapos, muli niya itong itinago sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang puso kung saan ito nararapat. Samantala, habang hinihila palabas ng mga pulis, muling nagmakaawa si Rafaelo. Lumuhod ito, ang kanyang tuhod ay bumagsak sa sahig, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang buwaya. Celestria, parang awa mo na. Mahal kita. Nagkamali lang ako. Huwag mong hayaang mangyari ito sa atin. Tumingin si Celestria sa kanya sa huling pagkakataon. Ang awa sa kanyang puso ay naubos na noong gabing pinalaya siya sa gitna ng bagyo. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw, Rafaelo. Ang huling wika ni Celestria bago siya tumalikod. Ang pag-ibig ay nagpoprotekta. At ngayon, pinoprotektahan ko na ang sarili ko mula sa iyo. Dinala ng mga pulis sina Rafaelo at Gerardino palabas ng bulwagan. Ang mga flashlight ng kamera ay walang tigil sa pagkislap. Itinatala ang pagbagsak ng mga huwad na hari. Si Mireya ay naiwang nakaupo sa sahig, umiiyak mag-isa, habang ang mga tao ay lumalayo sa kanya na parang may nakakahawa siyang sakit. Nang matapos ang gulo at magsimulang mag-alisan ang mga tao, naramdaman ni Celestria ang biglaang pagbigat ng kanyang katawan. Ang adrenaline na bumuhay sa kanya nitong mga nakaraang araw ay biglang nawala. Pinalitan ng matinding pagod, umiikot ang kanyang paningin. Ang mga ilaw sa kisame ay naging malabo. Dahan-dahan siyang tumagilid. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Inasahan niyang babagsak siya sa matigas na sahig. Ngunit bago pa man mangyari iyon, isang pares ng matitibay na bisig ang sumalo sa kanya. Ang pamilyar na amoy ng sabon at lumang papel ay bumalot sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang nag-aalalang mukha ni Leandro. Kahit sugatan at pagod din, naroon pa rin siya, handang sumalo sa kanya sa bawat pagkadapa. I got you! Ang bulong ni Leandro, hinihigpitan ng yakap sa kanya
upang hindi siya tuluyang bumagsak. Tapos na, Celestria. Tapos na ang bagyo. Isinandal ni Celestria ang kanyang ulo sa dibdib ng binata. Pinakinggan ang mabilis at malakas na tibok ng puso nito. Isang ritmo na nagpapahiwatig na sa wakas, siya ay ligtas na. Sumilip ang unang banaag ng araw sa ibabaw ng mga bubong na tisa ng vegan, na tila isang mainit na yakap na humahawi sa mahabang gabi ng unos. Sa wakas, tumigil na ang ulan. Ang mga batong kalye ng Calicrisologo ay kumikislap sa ilalim ng umagang araw. Hinugasan ng bagyo ang lahat ng dumi at alikabok ng kahapon. Tumayo si Celestria sa tapat ng dambuhalang pintuan ng bahay na bato. Hindi na siya ang basang sisiw na pinalayas dito, ilang gabi na ang nakararaan. Siya na muli ang may-ari, ang senyora, na nagbalik upang angkinin ang kanyang trono. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabibigat na pinto. Ang mga kalawanging bisagra ay umingit ng mahina. Tila nagrereklamo sa paggising mula sa isang masamang panaginip. Bago tuluyang bumigay upang papasukin siya. Bumungad sa kanya ang amoy ng luma at mamahaling pabango ni Mireya na kumapit sa bawat sulok ng sala. Isang paalala ng pambababoy na ginawa sa pamana ng kanyang pamilya. Ngunit hindi na nagpatalo si Celestria sa emosyon. Binuksan niya ang lahat ng bintanang kapis ng maluwag na maluwag. Pumasok ang sariwang hangin mula sa hardin. Dala ang amoy ng basang lupa at bagong sibol na damo at unti-unting itinaboy ang baho ng nakaraan. Sa labas, abala ang mga kargador sa pagbubuhat ng mga gamot na ipinasok ni na Rafaelo at Mireya. Ang mga modernong sofa na kulay ginto at pula na sadyang hindi bagay sa klasikong ganda ng bahay ay isa-isang inilabas at itinaob sa bangketa upang hakutin ng basurero. Wala ni isang piraso ng alaala ng mga taksil ang pinayagan ni Celestria na manatili. Mula sa kusina, narinig ni Celestria ang pamilyar na tunog ng paghiwa ng sibuyas at ang pagsisiga ng kahoy. Sumilip siya at nakita si Aling Sabel, nakasuot ng malinis na apron na abala sa pagluluto ng sinangag at tuyo. Ang amoy ng bawang na niluluto sa mantika ay tila isang balsamo na nagpapakalma sa diwa ng buong bahay. Nang magkatinginan sila, ngumiti lamang ang matanda. Isang ngiti ng kapanatagan na nagsasabing, "Nakauwi na tayo." Naglakad si Celestria patungo sa silid-aklatan. Tumayo siya sa harap ng pader kung saan nakatago ang vault. Hinaplos niya ang malamig na bato. Dati, ang tingin niya sa kanyang ama ay isang malupit na diktador na laging naghihigpit. Ngayon, naunawaan na niya na ang bawat paghihigpit, bawat pangaral, at bawat kontratang ipinabasa nito sa kanya ay paghahanda para sa gyerang ito. Ang higpit ng ama ang naging balutin niya. "Salamat, Papa," ang bulong ni Celestria sa hangin. "Alam ko na ngayon ang halaga ng susi." Habang nakatulala, narinig niya ang marahang yabag ng sapatos sa sahig na Nara. Hindi siya lumingon. Alam na niya kung sino iyon. Ang presensya pa lamang ni Leandro ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang sistema. Paglingon niya, nakita niya si Leandro na may bitbit na isang paso ng halamang sampagita. Ang maliliit at mapuputing bulaklak nito ay nagniningning, simbolo ng katapatan at kadalisayan. Inilapag ni Leandro ang paso sa pasimano ng bintana, sa mismong pwesto kung saan nabasag ang dating paso noong gabing tumakas sila. Para mapalitan ang nasira, ang simpleng wika ni Leandro. Wala siyang suot na Amerikana ngayon, kundi isang simpleng puting kamisa de chino. Ang kanyang mga pasa sa muka ay nagsisimula ng gumaling, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malalim at puno ng pag-aalaga. Lumapit si Celestria sa kanya. Napansin niya ang manipis na alikabok sa balikat ng damit ni Leandro. Marahil ay galing sa pagtulong nito sa mga kargador sa labas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at pinagpag ang dumi mula sa balikat ng binata. Nanatili ang kanyang palad doon ng ilang sandali. Ramdam ang init ng balat nito
sa ilalim ng manipis na tela. Pagod ka na, ang malambing na puna ni Celestria. Hindi ka pa nagpapahinga simula nung inaugurasyon. Hinawakan ni Leandro ang kamay ni Celestria na nasa balikat niya at marahan itong ibinaba. Ngunit hindi niya ito binitawan. Ang kanilang mga daliri ay naghawak ng mahigpit, isang tahimik na komunikasyon ng dalawang taong magkasamang dumaan sa apoy. Hindi ako mapapagod hanggat hindi ko nasisigurong ligtas ka na ng tuluyan, ang sagot ni Leandro. May kinuha siyang isang folder mula sa mesa. Inasahan ni Celestria na ito ay mga dokumento para sa kaso laban kay Rafaelo. O di kaya ay mga papeles ng bangko. Ngunit nang iabot ito sa kanya ni Leandro, nakita niya ang pamagat. Partnership Agreement, Estanislao Foundation. Binuksan niya ito. Ito ay isang detalyadong plano upang gawing isang legal aid center at livelihood program ang kalahati ng mansyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panloloko. Sa dulo ng dokumento, nakalagay ang pangalan nilang dalawa bilang co-founders. Hindi ako magaling sa mga bulaklak at tsokolate. Celestria, ang nahihiyang aminin ni Leandro, napakamot sa kanyang batok. Pero magaling ako sa paggawa ng kontrata. Gusto kong ialok sa iyo ito, hindi lang bilang abogado mo, kundi bilang partner mo. Sa trabaho at sa buhay, kung papayagan mo ako. Walang lumuhod, walang singsing na diamante, walang linyang galing sa pelikula. Ngunit para kay Celestria, ito ang pinakaromantikong sandali ng kanyang buhay. Isang alok ng pagtutulungan, ng pagkakapantay-pantay, at ng sabay na pagtupad sa isang layunin. Kinuha ni Celestria ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Tiningnan niya si Leandro, ang lalaking hindi siya inilagay sa pedestal para sambahin, kundi tumayo sa tabi niya sa putikan para damayan. Saan ako pipirma, attorney? Ang nakangiting tanong ni Celestria. Ang kanyang mga mata ay nangingilid, ang luha ng tuwa. Nilagdaan niya ang papel. Ang bawat guhit ng tinta ay tila nagtatali sa kanilang mga kapalaran. Nang matapos siya, tumingin sila sa labas ng bintana. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng sampagita sa loob ng silid. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa Vigan, magkatabi silang nakatayo, handang harapin ang isang bagong kabanata na hindi na isinulat ng iba, kundi nilikha ng kanilang sariling mga kamay. Lumipas ang isang taon at ang simoy ng hangin sa Vigan ay hindi na amoy luma at kalungkutan. Sa halip, ang malawak na hardin ng bahay na bato ay puno na ng halimuyak ng namumukadkad na mga sampagita at ang mainit na aroma ng kapeng barako na inihahanda tuwing umaga. Ang dambuhalang pintuan na dati ay nakasara sa mundo, ngayon ay laging nakabukas. Sa ibabaw nito, nakaukit ang bagong pangalan ng tahanan, Estanislao Foundation for Women. Nakatayo si Celestria sa paborito niyang balkonahe habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay pininturahan ng kulay lila at ginto. Tila isang obra maestra na nagdiriwang ng kapayapaan. Sa ibaba, sa dating garahe kung saan ipaparada sana ni Rafaelo ang kanyang mga sports car, naroon ngayon ang mga kababaihang tinutulungan ng kanilang foundation. Nagtatawanan sila habang tinuturuan ni Aling Sabel kung paano magluto ng longganisa at empanada para sa kanilang livelihood program. Ang tawa ng matanda ay malakas at puno ng buhay, malayo sa takot na naramdaman nito noong gabing pinalaya sila sa gitna ng bagyo. Napabuntong hininga ng malalim si Celestria. Kani-kanina lang, dinalaw siya ng isang dating kakilala na nagbalita tungkol sa mga taong minsan nang sumira sa kanya. Si Rafaelo ay nasa loob na ng bilibid, payat at laging tulala. Pinagsisisihan ang bawat desisyong nagdala sa kanya sa rehas. Si Mireya naman, naubos ang lahat ng nakuha, ay namataan na naguhugas ng plato sa isang maliit na karinderya sa palengke. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro alahas ngayon ay puro kalyo at sabon.
Si Tio Gerardino ay nasa isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip. Paulit-ulit na binubulong ang tungkol sa nawawalang susi na hindi na niya kailanman mahahawakan. Inasahan ni Celestria na makakaramdam siya ng tuwa o tagumpay sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ngunit habang nilalanghap niya ang sariwang hangin, napagtanto niyang wala siyang nararamdaman kundi awa at isang malalim na katahimikan. Hindi na niya kailangang maghiganti. Ang buhay na ang naningil para sa kanya. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon. At sa pagpapatawad na yon, tuluyan na siyang nakalaya. Narinig niya ang pamilyar na yabag ng sapatos sa likuran niya. Hindi siya lumingon, ngunit kusang gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Lumabas si Leandro, dala ang 2 tasa ng tsa. Ang kanyang buhok ay may kaunti ng puti sa gilid. Tanda ng walang sawang pagtatrabaho para sa mga kaso ng mga inaapi. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag tulad ng pader ng silid-aklatan. Mukhang malalim ang iniisip ng ating senyora, ang malambing na puna ni Leandro habang inaabot ang mainit na tasa kay Celestria. Tinanggap ito ng dalaga at humilig sa balikat ng binata. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Leandro. Dati, akala ko ang pamana ay tungkol sa lupa, pera at mga antigong gamit. Mali pala ako. Hinawakan ni Leandro ang kanyang kamay na walang suot na singsing, ngunit puno ng init ng pangako. Ano ba ang tunay na pamana para sa'yo? Tumingin si Celestria sa mga kababaihan sa ibaba, na ngayon ay may pag-asa na sa kanilang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leandro. Ang lalaking hindi siya sinagip para angkinin, kundi tinulungan siyang iligtas ang kanyang sarili. Ang katatagan, ang sagot ni Celestria. Ang boses ay puno ng kasiguruhan. Ang kakayahang bumangon kahit ilang beses kang itulak sa putikan. Iyon ang tunay na yaman na hindi mananakaw ni numan. Ipinalibot ni Leandro ang kanyang braso sa bewang ni Celestria. Hinihigpitan ng yakap habang sabay nilang pinapanood ang pagpalit ng gabi sa araw. Walang kailangang sabihin, walang kailangang grandiyosong seremonya ng kasal upang patunayan ang kanilang pagmamahalan. Ang bawat araw na pinili nilang magkasama, magtrabaho, at magtayo ng bagong buhay ay sapat na. Sa huling sandali, ipinikit ni Celestria ang kanyang mga mata. Dinadama ang payapang tibok ng puso ni Leandro at ang simoy ng hangin ng vegan. Natutunan niya na ang pag-ibig ay hindi dapat masakit. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapahilom. At ang isang babaeng nakakaalam ng kanyang halaga ay hindi na kailanman matatakot sa anumang bagyo. Dahil alam niyang siya mismo ang araw na sisikat pagkatapos ng ulan.